Kabanata 581. Naging mas kawili-wili ito. Golden Temple. Sino ito? Tanong ni Tyr. Master Clemens, sagot ni Case. Si Master Clemens ang punong monghe ng Golden Temple, at sa parehong oras, siya ay isang napakalakas na mandirigma. Many years ago, nagkaroon siya ng mga problema nang bumaba siya mula sa bundok. Pagkatapos makatanggap ng tulong mula sa aking ama, naging matalik silang magkaibigan. Bago pumanaw ang aking ama, nangako sa kanya si Master Clemens na paprotektahan niya ang kaligtasan ng buong pamilya Jones. Kung malapit nang maubos ang pamilya Jones, darating siya at tutulong. Si Terren, na nananatili sa tabi ni Kendall, at si Jerian, na laging kasama ni Juliet, ay parehong mga apprentice ni Master Clemens. Dinala sila sa pamilya Jones noong bata pa sila dahil gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ng ikatlong henerasyon. Bahagyang tumango si Tyr. Now, this is interesting. This Clemens guy should be famous in Strego City, right? Tama, medyo sikat siya dito. Sa katunayan, kilala siya ng buong South bilang isang malakas na mandirigma. Gayunpaman, ang sikat sa Golden Temple ay hindi si Clemens, kundi ang kanyang kapatid na si Harrison. Harrison. Sino siya? Tanong ni Tyr. Siya ay itinuturing na numero 1 monghe sa Timog. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay malamang nakabilang sa nangungunang 3 sa buong Timog. Siya ay pinakatanyag sa isang partikular na insidente, ang away sa pagitan nila ni Sachin Taylor 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanilang labanan ay yumanig sa buong Timog, sagot ni Case. Naisip ni Tyr na ang Timog ay patuloy na nagiging mas kawili-wili. At sino itong Sachin Taylor? He was a very terrifying devil. He had the nickname of the South's Nightmare, sagot ni Case na may takot sa mukha. Hindi ko akalain na magkakaroon ng isang kawili-wili at nakakatakot na tao sa Celestial Empire, sabi ni Jermaine. Sinabi ni Tyr, huwag isipin na ang mga tao sa ibang bansa ay nalulupig. Ang martial arts ay nagmula sa Celestial Empire, kaya ang mga tao dito ay mas nakakatakot. Ang mga mandirigma dito ay hindi bababa sa mga nasa ibang bansa. Huwag maliitin ang Celestial Empire. Nandito ang tunay na malalakas na mandirigma, hindi sa ibang bansa. So, ang lalaking Harrison na iyon ay nasa Golden Temple ngayon. Hindi, matagal na siyang namatay, sabi ni Case. Siya ay nasugatan ng husto pagkatapos makatanggap ng isang nakamamatay na suntok sa pakikipaglaban kay Sachin, pagkatapos ay namatay siya ilang sandali. Kaya naman si Master Clemens ang punong monghe ng Golden Temple. Kung ganon, paano si Sachin, malamang pinatay siya ni Harrison. Tanong ni Tyr. Hindi, sagot ni Case. Hindi gaanong nanood ng laban, tanging ang mga kinatawan ng bawat kilalang pamilya sa Timog. Ang iba ay walang kwalipikasyon para mapanood ito. Ang kinatawan ng pamilya Jones ay si Del Jones. Gayunpaman, ang aktwal na resulta ng labanan ay hindi kailanman inilabas. Sinabi ng mga tao na si Sachin ay natalo kay Harrison ngunit hindi namatay, habang si Harrison ay nakatanggap ng isang nakamamatay na suntok at namatay sa ilang sandali. Wala talagang nakakaalam kung si Sachin ay patay o buhay, o kahit na kung nasaan siya. Ayaw nang magtanong ni Tyr. Kahit na ang isang malakas na mandirigma na tulad niya ay interesado sa iba pang malalakas na mandirigma, ang labanan na pinag-uusapan ay naganap 10 taon na ang nakalilipas. Palace Master, siguradong ipapalaban ka ni Juliet kay Clemens. Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Case. Napangiti ako. Ano pa bang magagawa natin? Hayaan mo si Clemens na lumapit sa akin, tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Magagamit natin ang pagkakataong ito para makuha mo ang posisyon ng pinuno ng pamilya Jones. Kasabay nito, sa bakuran ng pamilya Jones, dumating na si Juliet sakay ng kotse. Hindi lamang namatay si Del, ngunit marami sa malalakas na mandirigma ng pamilya ang namatay din. Nang marinig ng ibang miyembro ng pamilya ang balitang ito, nagmadali ang lahat. Ang pangyayaring ito ay parang lindol sa pamilya Jones. Ang ulo ng pamilya ay pinaslang, habang ang tagapagmana ng pamilya ay namatay ng kakilakilabot. Pagparada sa bakuran, nakaupo si Juliet sa kotse, nakatingin sa salamin. Sa sandaling ito, mukha siyang kalmado, ngunit may bakas ng pananibik at kaligayahan sa kanyang puso. Gayunpaman, mabilis na namula ang mga mata ni Juliet at napuno ng luha. Bigla siyang naglabas ng malungkot at nanlulumong vibe. Kung magiging artista ang babaeng ito, siguradong mananalo siya ng Oscar. Pumaba siya sa kanyang sasakyan at naglakad patungo sa sala.
Sa sandaling ito, dumating na ang lahat mula sa pamilyang Jones. Nang makita nilang pumasok si Juliet, nagsimulang dumamay ang lahat sa kanya. Juliet, huwag kang malungkot. Namula ang mata ni Juliet. Tino. Tino ang pumatay sa aking ama. Nauutal na sagot ng isa sa mga manggagawa ng pamilya Jones, Miss, inimbitahan ni Master ang isang panauhin na nagngangalang Tyr ngayong gabi. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit nagkaroon ng pagtatalo sina Master at Tyr, pagkatapos ay maraming mga asasin ang pumasok at pinatay siya. Tatay. Malakas na sigaw ni Juliet na sumugod sa bangkay ni Del. Umiga siya sa ibabaw niya at humagulgol. Dad! Wake up! Dad! That Tyr guy sure is cruel. Why did he did this to you? I will avenge you. Iyak nang iyak si Juliet, umiyak siya hanggang sa humihingal siya. Lahat ng nakapanood ng eksenang ito ay nasway sa mood niya. Oo, kailangan nating ipaghiganti ang Panginoon. Masyadong matapang ang Tyr na iyon. How dare he kill the head of the Jones family? Oo, kailangan nating patayin si Tyr. Sa sandaling ito ay may biglang nagtanong, nasaan ang pangalawang amo, nasaan siya kapag may malaking nangyari sa pamilya? Dapat ay bumalik siya at maging kinatawan, ang tanging makakapagpatahimik at mamumuno sa pamilya ay ang pangalawang Panginoon. Itong pangalawang master na pinag-uusapan nila ay walang iba kundi si Case Jones. Kahit na halos hindi na pinangasiwaan ni Case ang anumang bagay tungkol sa pamilya Jones, sikat pa rin siya. Sa pamilya, marami pa ring humahabol sa kanya. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-usap ang lahat kung nasaan si Case at kung bakit wala pa siya. Case Jones. Biglang may bahid ng galit sa mga mata si Juliet na nakapatong sa katawan ni Del. Sa oras na ito, dapat ay pinatay na ni Stormbringer at nang rest si Case, ngunit bakit walang balita? Biglang nagduda si Juliet at nakaramdam ng pagkabalisa. Gayunpaman, ang Stormbringer Mercenaries ay isa sa mga nangungunang mercenaryong grupo sa mundo. At binayaran niya sila ng higit sa 100,000,000, kaya dapat walang problema. Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang pumasok sa sala. Ang kanyang pangalan ay Harvey Charles, at siya ay tapat na kampan ni Case. Mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho kay Case. Kabanata 582. Namatay na ang pangalawang guro. Si Mr. Charles po. Lumapit ang lahat kay Harvey. Mr. Charles, bakit ka mag-isa? Nasaan ang pangalawang master? Patay na ang pangalawang master. Malungkot na sabi ni Harvey. Ano? Ang balitang ito ay yumanig sa buong pamilya. Patay na si Case. Paano nangyari ito? Nayanig din ang puso ni Juliet, ngunit sa kabaligtaran na dahilan puno siya ng kaligayahan. Gaya ng inaasahan, hindi siya binaygo ng Stormbringer Mercenaries. Sa huli, nagawa nilang patayin si Case. Pagtayo, si Juliet ay sumugod kay Harvey at tinanong, Tiyo Charles, ano ang nangyari? Paano mamatay ang aking tiyuhin, at sinong pumatay sa kanya? Miss, please don't be sad. Ang Stormbringer Mercenaries ang pumatay sa pangalawang amo, at sinabing kinuha sila ni Tyr Summers, sagot ni Harvey. Tyr Summers na naman. Napakagatlabi si Juliet. Tyr Summers? Ako? Si Juliet Jones? Ay tiyak na maghihiganti sa aking pamilya at papatayin ka. Pinatay mo ang aking kapatid at ang aking ama, at ngayon ay pinatay mo pa ang aking pangalawang tiyuhin. Ang lupit mo. At this moment, napakaganda ng acting ni Juliet kaya mabilis na sinabi ni Harvey sa kanya, Miss, alagaan mo muna ang katawan mo. We will need you to be the representative of the family. Namulat ang lahat ng sabihin ni Harvey ang pangungusap na iyon. Dahil patay na sina Kendall at Del, at ngayon kahit si Case ay napatay na, si Juliet lang sa buong pamilya ang may mga kwalifikasyon para maging susunod na pinuno ng pamilya Jones. Biglang nagkasundo ang lahat na si Juliet ang dapat na maging kinatawan. Ang ilang mga tao ay kahit na malinaw na nagpapahiwatig na siya ay dapat na agad na susunod na pinuno ng pamilya. Gayunpaman, dahil si Juliet ay isang babae, kahit na mayroon siyang higit sa sapat na mga kwalifikasyon upang maging susunod na ulo ng pamilya, ang mga tao ay nag-aalinlangan pa rin dahil hindi ito naaayon sa tradisyon ng pamilyang Jones. Sa makatuwid, maraming tao ang hindi sumang-ayon. May mga tao pang ang nagbabalak na tanggalin si Juliet para maging padre de pamilya ang mga kadugo nila. Ganyan nagtrabaho ang isang kilalang pamilya. Kahit na ang pamilyang Jones ay nawalan ng maraming mahahalagang tao, walang sino man ang talagang nagmamalasakit sa kanilang pagkamatay.
Sa sandaling ito, lahat ay buong kasakiman na nagsisikap na ipaglaban ang pinakamataas na pwesto. Nagsimulang magtalo ang lahat. Biglang sumigaw si Juliet, tumahimik kayong lahat. Sa sandaling ito, ang malakas na aura ni Juliet ay nakapalibot sa lugar. Kahit babae siya, hindi siya simpleng babae. Ang babaeng ito ay may higit na potensyal kaysa sa kanyang ama, si Del, at siya ay mas malupit. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat. Parang nabuhay na muli ang mother ni Juliet, ang babaeng tumulong kay Del na talunin si Case, at nakatayo sa harapan nila. Ang pagkakaroon ng minana ng kanyang mga gene, si Juliet ay tunay na anak ng kanyang ina. Sa sandaling makremate ang aking ama, gusto ninyong lumaban para sa pinakamataas na pwesto. Uminamaliit mo ba ako, at sinusubukan mong magplano laban sa akin? Sa sandaling iyon, walang gumawa ng ingay. Napakatahimik ng sala. Huminga ng malalim si Juliet at sinabing, tungkol sa kung sino ang dapat na maging kinatawan ng pamilya at kung sino ang susunod na pinuno, maaari nating pag-usapan ito mamaya. Ang dapat nating gawin ngayon ay magsagawa ng libing para sa aking ama at pangalawang tiyuhin, pagkatapos ay kailangan din nating ipaghiganti sila. Harvey chimed in, ang katawan ng pangalawang master ay nawala na sa dagat, natatakot ako na hindi na natin ito mabawi. Ano? Nanginginig ang puso ni Juliet. Sigurado ka ba? Oo. Tumango si Harvey. Ang Stormbringer Mercenaries ay isang napaka-profesional na mercenaryong grupo, magaling sila sa pagtatapon ng mga katawan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Juliet, Tito Charles, magtipon ng mga tao. Wala akong pakialam kung ito ay tier o isang mercenaryong grupo, gusto kong patay silang lahat. Oo. Ito ay napagpasyahan na at halos karamihan sa pamilya at nakikiramay ay napagod at napuyat. Sa wakas ay nagpasya na bumalik sa bahay upang magpahinga. Inihanda na ang paglilibing, at pinangunahan ito ni Juliet. Pagsapit ng halos alas 4 na ng umaga, hindi na nagpuyat pa ang iba pa niyang mga kamag-anak. Lumapit si Juliet sa kanila at sinabing, pasikat na ang araw, pagod na siguro kayo. Pumalik na kayo at magpahinga. Juliet, nagpuyat ka rin buong gabi. Magpahinga ka na, pwede na tayo dito, sagot ng mga kamag-anak. Hindi, gusto ko pang makasama ang tatay ko. Marami sa kanila ang natouch kay Juliet, akala nila ay may flyel piety siya. Gayunpaman, alam ng ilang tao na ang lahat ng ito ay isang gawa. Sa isang marangal at prominenteng pamilya, walang tunay na pagmamahal. O sa halip, ang pagmamahal ay napakaliit at manipis. Ang bawat isa na nagbabantay sa katawan ni Del ay tinatanggap lamang ito bilang isang gawain na dapat tapusin. Dahil sa sinabi ni Juliet, naramdaman ng lahat na parang hindi na nila kailangang ipagpatuloy ang pananatili rito dahil hindi na nila ito responsibilidad. Tumayo ang lahat at umalis. Pinalis din ni Juliet ang lahat ng manggagawa. Nataranta ang lahat, kailan pa naging maalaga at mapagmahal na tao si Miss. Gayunpaman dahil mga manggagawa lamang sila, hindi sila nang ahas na magtanong. Sa sobrang bilis, walang laman ang buong lugar. Habang nakatayo si Juliet sa tabi ng katawan ni Del, bakas pa rin sa mukha niya ang lungkot. Pare, huwag mo akong sisihin. Oo, ako ang personal na pumatay kay Kendall. Kung hindi ko siya pinatay, hindi ako hahayaang mabuhay ni Tyr. Wala rin akong koneksyon kay Kendall, kaya huwag mo akong sisihin. Kailangan mong tandaan, si Tyr Summers ang pumatay sa iyo, hindi ako. Kaya, huwag mo akong multuhin, wala itong silbi. Gayunpaman, siguraduhin mo, hihilingin ko sa ating tagapag-alaga mula sa Golden Temple na ipaghiganti ka. Tumawa ng malakas si Juliet nang matapos siyang magsalita. Ang pagtawa na ito, kasama ang mga paglilitis sa libing, ay nagpasindek sa kapaligiran. Sa sandaling ito, si Del ay nasa kabaong, hindi kumikibo. Kung may natitira pang buhay sa kanya, tumalon na siya sa kabaong. Pare, pag-iisipan mo, kung hindi ka namatay, hindi kikilos ang guardian, di ba? Kaya, hindi ka wala ng paggamit ng iyong buhay kapalit ng pagpatay kay Tyr. Pagkatapos nito, ako ang magiging pinuno ng mga pamilya Jones. Talagang papalakihin ko ng husto ang pamilya. Tumawa si Juliet sabay kuha ng phone niya. Dahil naka-silent mode ang phone niya, ngayon niya lang na-realize na marami pala siyang unread messages. Lahat sila ay mula sa Stormbringer, at ang isa sa kanila ay naglalaman ng isang grupo ng mga larawan. Mga larawan sila ng pagkamatay ni Case. Kabanata 583. Pagharang sa daan.
Tumawag si Juliet Jones sa Stormbringer. Napakabilis, sagot ni Stormbringer. Miss Jones? Napatay ko na yung taong gusto mong patayin ko, pero hindi ka nag-reply. Sobra na. Sabi niya na parang galit. Mabilis na sumagot si Juliet, sorry, Mr. Stormbringer, I was busy. Patay na ba talaga si Case? I already sent you the photos. Are you saying na fake? Kami, ang Stormbringer Mercenaries ay isa sa mga nangungunang internasyonal na mercenaryong grupo. Dahil natanggap namin ang iyong pera, malinaw na gagawin namin ang aming misyon. So, Miss Jones, hindi mo na kami kailangang pagdudahan. Lalo na't dapat ay nakatanggap ka ng balita, di ba? Oo, nakatanggap nga ako ng balita tungkol sa pagpatay kay Case. Mr. Stormbringer, salamat sa tulong mo. Tumawa si Stormbringer. Ang lahat ng mayroon tayo ay isang relasyon sa negosyo. Ang Stormbringer Mercenaries ay hindi makakatulong ng walang kabuluhan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Miss Jones? Agad na sinabi ni Juliet, oo, syempre, Mr. Stormbringer. I'll transfer the rest of the money to you right now. Sige. Agad na nagsagawa ng online bank transfer si Juliet ng 70 milyong dolyar sa bank account ni Stormbringer. Matapos matanggap ang abiso ng pagbabayad, ngumiti si Stormbringer sa kasiyahan at sinabing, Miss Jones, sana ay magkaroon ka ng magandang buhay, Palm. Ibinaba na rin ni Juliet ang telepono. Paglingon sa kabaong ni Del, tumingin pa siya bago nagpas siyang bumalik at umidlip. Maraming mga kaibigan at miyembro ng pamilya ang dadalo sa seremonya ng cremation sa susunod na gabi. Kaya naman, kailangan pang bumalik ni Juliet para maligo at maghanda. Halos taglamig na, kaya kahit umaga na, hindi pa rin maliwanag ang langit. Dahil walang tulog si Juliet buong gabi, pagod na pagod siya at mabagal sa pagmamaneho. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikinang sa madilim na kalsada, habang ang mga patak ng ulan ay bumagsak mula sa kalangitan. Sa sandaling ito, huminto ang tatlong itim na sasakyan sa harap ni Juliet, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Nang mapansin ni Juliet na masama ang sitwasyon, napangiwi si Juliet. Bago pa man siya maka-atras ng ilang metro, may lumitaw na isa pang itim na sasakyan at hamarang din sa kanya mula sa likuran. Jeren, someone's here to kill me? Instinctive na sabi ni Juliet. Naalala niya tuloy na wala si Jeren sa tabi niya. Sa lahat ng mga taon na ito, laging nasa tabi niya si Jeren, pinuprotektahan siya. Gayunpaman, kahapon, inutusan siya nitong puntahan ang tagapag-alaga ng pamilya Jones sa Golden Temple, at hindi pa ito bumabalik. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na si Juliet sa kumpanya ni Jeren. Kaya, sa tuwing siya ay nasa panganib, siya ay likas na tumatawag sa kanya. Pero this time, wala siya dito. Biglang nakaramdam ng gulat si Juliet. Alam niya kung sino ang nagpadala sa mga taong ito, ngunit alam niya na tiyak na darating ang mga ito para patayin siya. Ang tanong niya ay someone from the Jones family. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan, at lumabas ang mga taong may hawak na palakol. They were all from Strego City's underground world. You guys sure are brave. Wanting to kill me, ani ni Juliet Jones. Pinutol ni Juliet ang kanyang konsentrasyon at naglabas ng malakas na aura. Sa pagtapak sa pedal ng gas, sumugod siya na parang ligaw na toro. Naisip niya na kaya niyang makalusot, basagin ang lahat ng sasakyan, at makatakas. Gayunpaman, ang mga bagay na tulad nito ay nangyari lamang sa mga pelikula, ngunit si Juliet ay hindi man lang makabasag ng isang kotse, sa halip, binasag niya ang kanyang sariling kotse. Dahil sa malakas na impact ay napasandal siya sa manibela na naging sanhi ng pagdugo niya sa ulo. Halos mawala na siya ng malay dahil sa pressure mula sa tama. Gayunpaman, pinilit niyang huwag mahimatay, kung hindi, siya ay mamamatay ng kakilakilabot. Lumapit ang mga tao sa sasakyan at pinalibutan ito. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, naghanda silang kaladkarin si Juliet palabas. Nang mapagmasdan siya, nagsimulang pag-usapan ng grupo ang kanyang hitsura. So, this is the young lady of the Jones family. She sure is pretty. Napaka-sexy niya. Mga kapatid, dahil may oras pa bago sumikat ang araw, pwede ba natin siyang paglaruan bago siya patayin? Ang saya sana niyan, hahaha. Nagtawanan sila ng masama. Isang matangkad at payat na guy na may mukha na puno ng pekes ang nag-unbuckle ng seatbelt ni Juliet at handang hilahin siya palabas ng sasakyan. Biglang may dinukot ang kalahating malay na si Juliet sa malapit sa kanya at ginamit ito para tamaan ang lalaki ng buong lakas.
Nagkataon na ang bagay na nahuli niya ay isang high-voltage electrical baton. Sa madilim na gabi, nakikita ng lahat ang katawan ng lalaking ito na kumikinang ng maliwanag sa pamamagitan ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Nagkaroon siya ng seizure at bumagsak sa lupa. Mabilis na tumalikod si Juliet at sinubukang tumakas. Nakasuot siya ng matataas na takong, kaya hindi siya makatakbo sa kanila. Bago pa man siya makatakbo ay natapilok siya at bumagsak sa lupa. Lumipad ang baton mula sa kanyang mga kamay, at bago pa niya ito maibalik, may sumipa pa rito. May yumuko sa harap ni Juliet at hinawakan ang buhok nito, saka hinimas ang leeg sa sarap sa mukha nito. Takbo, Tere, tumakbo ka na. Sino ka? Let me go? I am the lady of the Jones family. How dare you touch me? Gusto mo na bang mamatay? Kahit na sa ganitong sitwasyon, pinanatili pa rin ni Juliet ang kanyang marangal na ugali. Nagtawanan ang lahat. Juliet Jones, hindi na kailangan pang kumilos. May nag-hire sa amin para patayin ka, kaya dapat kang mamatay ngayon. Natarantang tanong ni Juliet, sino ang kumuha sa iyo? Dragon Jones ba ito? Jade Jones o Zere Jones? Ang mga taong binanggit ni Juliet ay ang mga may kapangyarihan sa pamilyang Jones. Maaari nilang subukang saktan siya sa sandaling ito. Magkano ang ibinayad nila sa iyo? Doble ang kaya kong bayaran. Alok niya. Kabanata 584. Nandito si Jeren. Ahaha, Juliet Jones, may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Nakukuha natin ang iba pang benepisyo sa pagtulong sa ating amo. Kaya ko rin gawin para sa inyo, sabi ni Juliet. No, you can't. Isa kang makamandag na ahas. Kung pakakawalan ka namin ngayon, mamamatay tayong lahat bukas. Kaya Juliet, mamatay ka na lang. Pero bago ka mamatay, we will pleasure you well. Ahaha. Hinawakan ng ilang malalakas na lalaki si Juliet at kinaladkad papunta sa kanilang sasakyan. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Jeren. Sa ganitong walang pag-asa na sitwasyon, ang tanging nagawa ni Juliet ay tumawag kay Jeren. Palagi siyang nasa tabi niya. Siya ang kanyang tagapagtanggol, laging handang gawin ang anumang bagay at lahat para matiyak ang kanyang kaligtasan. Tinumpa na ni Jeren ang kanyang buhay kay Juliet at ibinigay sa kanya ang lahat. Gayunpaman, inalagaan ba niya ito ng buong puso? Baka ginamit lang siya ng babaeng ito noon pa man. Maging si Juliet mismo ay hindi alam kung ano ang nararamdaman niya kay Jeren, maliban na lang siguro sa pagsisisi. Paulit-ulit na sinisigaw ni Juliet ang pangalan ni Jeren. Ngunit nagpunta si Jeren sa Golden Temple, kaya paano siya makikita rito? Biglang isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likuran. Pagkatapos, isang puting figure ang dumaan at itinapon ang dalawa sa mga lalaki. Anong nangyayari? Nang magsimulang magpanik ang lahat, lumingon sila sa direksyon ng puting figure. Jeren! Sigaw ni Juliet. Nang makita niya ang pamilyar na figure nito ay agad na tumulo ang mga luha niya. Sa kritikal na sitwasyong ito, lumitaw talaga ang lalaking laging nagpoprotekta sa kanya. Ang white figure talaga si Jeren. Nakasuot ng puti, may nagniningning na kalbong ulo at may markang siyam na tuldok ang noo. Tumayo siya roon at tumingin kay Juliet, naglalabas ng banal na aura ang kanyang katawan. Jeren, dumating ka talaga, sabi ni Juliet na gumaan ang pakiramdam ngayong nandito na siya. Samantala, kinilabutan ng mga lalaki nang makita si Jeren. Kilala nila ang makapangyarihang monghe na laging kasama ni Juliet, ngunit ginawa nila ang kanilang pananaliksik bago kumilos. Hindi dapat kasama ng monghe si Juliet kaya naman naisakatuparan nila ang kanilang plano. Paano at kailan siya nagpakita? Dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, hindi na sila nagdalawang isip dahil hindi na sila maaaring umatras. Patayin mo siya. Kung hindi mamatay si Juliet ngayong gabi, mamamatay tayo. Isang malakas na mukhang lalaki ang sumugod kay Jeren na may hawak na metal na kutsilyo, higit sa 10 sa iba pang mga lalaki ang ginawa rin, tumakbo patungo sa monghe na walang pakialam sa mundo. Ang malakas na mukhang lalaki ay isa sa mas malakas na tao sa Strego City. Gayunpaman, para kay Jeren, siya ay walang iba kundi isang bug. Sa loob ng ilang segundo, ang mga lalaking iyon ay nasa lupa, na natalo ni Jeren. Bilang isang monghe, si Jeren ay may matinding disiplina. Kaya naman wala siyang pinatay, ngunit ang sinumang nasuntok niya ay hindi na makakagalaw kahit kailan. Patuloy na nagpapakawalan ng mga suntok, mabilis na tinamaan ni Jeren ang bawat lalaking lumapit sa kanya.
Bawat suntok ay lumipad sila sa hangin. Napakabilis, mahigit 10 ng mga matipunong mukhang lalaki ang gumagapang sa lupa at sumisigaw. Pinawi ang kanyang mga kamao, isang hindi nasaktan na si Jeren ang naglakad patungo kay Juliet. Ma'am, ayos ka lang ba? Jeren, bakit ka nandito? Tanong ni Juliet habang umiiyak at nakayakap sa kanya. Nataranta, hindi makagalaw si Jeren. Ma'am, ikaw. Jeren, kung hindi ka dumating kahit isang segundo, tapos na ako. My lady, sabi ko noon na paprotektahan kita. Hinawakan ni Juliet si Jeren ng matagal bago niya ito tuluyang binitawan. Sa mga sandaling ito, sa di kalayuan, may ilang lalaking nakasuot ng itim na nakadagan. Ang 5 lalaking ito ay mga nakatagong bodyguard na sinadya upang protektahan si Juliet. Gayunpaman, dahil sa maraming mga kaganapan na nangyari kamakailan, hindi nila siya sinundan. Naglakad ang pinuno sa gilid ni Juliet. Miss late na po kami, patawarin niyo po kami, gulat na tono niyang sabi. Anong ginagawa mo? Tinampal ni Juliet ang bodyguard sa kanyang mukha. Parang bigla siyang naging ibang tao. Muntik na akong mapatay, alam mo ba iyon? Ang mga bodyguard ay lumuhad sa lupa. Patawarin mo kami, miss. Pumangon ka muna, haharapin kita mamaya. Pumulot ng kutsilyo mula sa lupa, naglakad si Juliet patungo sa kanyang mga umaatake. Sabihin mo sa akin, sino ang kumuha sa iyo? Hindi. Hindi namin sasabihin sa iyo, sabi ng isa sa mga umaatake sa isang tusong tono. Shing! Iniwan ni Juliet ang taong sumagot, at ang lalaki ay nahulog sa lupa, duguan. Masyadong malupit ang babaeng ito, kaya niyang pumatay ng hindi kumikibo. Pagkatapos ay kinausap niya ang ibang tao. Bago pa man ibukan ni Juliet ang kanyang bibig, nagpanik ang lalaki at mabilis na sinabi, si Zere Jones iyon. Kinuha kami ni Zere Jones para patayin ka. Miss Jones, sasabihin ko sa iyo ang lahat, mangyaring huwag mo akong patayin. Hindi ko sinabi na ililibre ko ang buhay mo kapag umamin ka, madilim na sagot ni Juliet. Shing! Sa isa pang hiwa, nahulog din sa lupa ang lalaking ito, duguan din. Sa sandaling ito, ang iba pang mga umaatake ay umiiyak. Diablo ba ang babaeng ito? Tinatimad na harapin ang mga lalaking ito, inutusan ni Juliet ang kanyang mga bodyguard, itapon ninyo silang lahat. Kung hahayaan ninyong makatakas, papatayin ko kayo. Pagkatapos ay tinapon niya ang kutsilyo at naglakad patungo sa pulang sasakyan. Nakaupo sa passenger seat si Jeren, nakapikit ang mga mata. Jeren, nagdadasal ka ba para sa kanila? Tanong ni Juliet. Napatawa siya nang makitang nakaupo doon si Jeren habang bumubulong. Naisip niya sa kanyang sarili na minsan ay gumagawa siya ng mga cute na aksyon. Nagpatuloy sa pag-ungol si Jeren. Nang matapos niya ang kanyang mga panalangin, lumingon siya kay Juliet at sinabing, My lady, that was a chant to clear your sins. Nagulat si Juliet, at nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Jeren, sinubukan muna akong patayin ng mga yon, they deserve to die. Isa pa, hindi ako naniniwala na may tinatawag na impyerno sa mundong ito. Kahit may impyerno, hindi ako mapupunta doon dahil kahit ang demonyo. Hindi niya ako kakayanin. Kabanata 585. Master Clemens. Pinaandar kaagad ni Juliet ang sasakyan nang matapos siyang magsalita. Sa paghakbang ng malakas sa pedal, binilisan niya ang lahat pabalik sa kanyang vilya. Sa oras na dumating siya, maliwanag na sa labas. Pagkatapos maligo at magpalit ng itim na damit, umidlip si Juliet, pagkatapos ay nagmaneho papunta sa vilya ng pamilya Jones nang magising siya. Sa kotse, nagtanong si Juliet, kailan darating si Master Clemens? Ngayon, sagot ni Jeren. At least darating siya. Isang tusong ekspresyon ang sumilay sa mga mata ni Juliet. Alam niyang tiyak na kukunin ni Jeren si Master Clemens na kumilos. Hanggat dumating si Master Clemens, malapit na ang kamatayan ni Tyr. Jeren, parang may mali sayo. Tinisisi mo ba ako? Tanong ni Juliet. Umiling si Jeren. Hindi. Jeren, hindi maaaring magsinungaling ang mga monghe. Hindi ka pa nagsisinungaling noon. Natahimik si Jeren, hindi na siya sumagot. Pagdating ng sasakyan sa vilya ng pamilya Jones, lahat ay pinaghandaan. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Juliet sa libing, may iilang tao na binuhat ang kabaong ni Del. Madilim at seryoso ang kapaligiran. Umupo si Juliet at ilan pang miyembro ng pamilya sa tabi ng kabaong ni Del, puno ng lungkot ang mga mukha.
Ang mga bisitang bumisita ay nakiramay kay Juliet. Una, nawalan siya ng kapatid, pagkatapos ay ang kanyang ama, at pagkatapos ay ang kanyang tiyuhin na hindi matagpuan ang bangkay. Sa pananaw ng isang tagalabas, nakakaawa si Juliet. Gayunpaman, hindi alam ng marami na siya ang nagplano ng lahat ng ito. Ang sikat na Cyan Alliance ng Strego City ay dumalo rin sa libing. Lahat sila ay mga kampa ni Juliet, at bawat isa sa kanila ay nagpanggap na malungkot. Kung namatay si Juliet, hindi man lang sila kikilos ng malungkot tulad ng dati. Kumalat na ang mga alingaw-ngaw sa buong Cyan Alliance na si Juliet ang susunod na pinuno ng pamilyang Jones. Walang nakakaalam kung sino ang nagpakalat ng chismis na iyon, may mga nagsabi na si Juliet mismo ang nagpakalat nito. Dahil namatay ang kanyang ama, iisipin ng mga tagalabas na nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Bilang resulta, hindi na niya makokontrol ang Cyan Alliance. Gayunpaman, nang makatanggap ang Cyan Alliance ng balita na si Juliet ang susunod na pinuno, hindi sila nang ahas na sumuko sa kanya. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga tao para magbigay galang. Sa buong oras, naghihintay lang si Juliet, naghihintay ng isang partikular na tao na dumating. Nang malapit ng magtanghali, may nag-anunsyo, dumating si Master Clemens ng Golden Temple upang magbigay galang. Ibinaling ng lahat ang tingin sa pasukan. Biglang tumaas ang konsentrasyon ni Juliet. Buong araw siyang naghintay, at ngayon, nandito na sa wakas ang hinihintay niya. Master Clemens, ang numero 1 monghe ng Strego City. Kahit na hindi siya kasing sikat ng kanyang kapatid na si Harrison, siya ay kagalang-galang pa rin. Pumasok ang isang monghe na nakasuot ng damit. Parehong puti ang kanyang kilay at balbas. Kahit na ang lahat ng naruroon ay isang maharlika sa lungsod ng Strego, kapag si Master Clemens ay dumaan sa kanila, magalang nilang babatiin siya. Umakyat si Master Clemens sa kabaong at yumuko kay Del bago pumunta kay Juliet. Tinalubong siya ni Jeren, tinawag siyang Master, at tumango naman si Clemens bilang tugon. Sumunod naman si Juliet, magalang na tinawag din siyang Master. Miss Jones? Nangako ako sa lolo mo, kaya tutulungan kita, sabi ni Clemens. Excited si Juliet, ang tagal niyang hinintay ito. Salamat, guro, sa paghihiganti sa aking ama, kapatid at tiyuhin. Tinabi rin ng lahat, pakipaghiganti ang pamilyang Jones, Master Clemens. Tumango si Clemens. Sabihin sa isang tao na makipag-ugnayan kay Tear Summers. Sabihin mo sa kanya na sa loob ng 3 araw, ihahatid ko siya sa Lake Tai. Nagpalakpakan ang lahat ng sabihin niya iyon. Ang pinuno ng Golden Temple ay lalaban sa Tear sa Lake Tai. Sinusubukan ba niyang i-reenact ang laban mula 10 taon na ang nakakaraan? Gayunpaman, noon, si Sachin ay ipinahayag bilang isang diablo at ang buong timog na bangungot. Si Harrison ay naghahatid ng hustisya sa mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinaglalaban ni Clemens si Tear para sa pamilyang Jones. Ang kahulugan ng dalawang labanan ay ibang-iba. Anuman, ang laban na ito ay mayayanig ang buong Strego City. Actually, sikat si Tear sa Strego City, pero hindi alam ng marami ang totoong mukha niya. Maraming tao ang hindi alam kung saan nanggaling si Tear, o kung paano niya mayayanig ang bawat kilalang pamilya sa lungsod. Ang laban na ito ay mawawala sa kasaysayan. Ngayon, habang ginaganap ng pamilya Jones ang libing ni Del, 2 pang bagay ang nangyari. Ang unang bagay ay sinabi ni Master Clemens, ang tagapag-alaga ng pamilya mula sa Golden Temple, na ipaghihiganti niya ang pamilya Jones. At ang pangalawang bagay ay ang bloodline ni Zere Jones ay ganap na natanggal sa loob ng isang gabi, maging ang mga bagong apo ay patay na. Hindi lamang napatay ang pamilya ni Zere Jones, nasunog pa ang kanilang bahay hanggang sa maging alikabok. Kinaumagahan, nagkakagulo ang buong pamilya Jones. Ang pamilya ni Zere ay namatay ng napakalubha ng walang anumang konteksto. Maaaring hulaan na ng karamihan kung sino ang gumawa nito, ngunit walang nang-ahas na sabihin ito. Nang gabing iyon, hinirang ng lahat mula sa pamilyang Jones, maging sina Jade Jones at Dragon Jones, si Juliet na maging susunod na pinuno ng pamilyang Jones. Dahil wala na ang mga bloodline ni Nadel Jones, Kendall Jones, at Case Jones, maliban sa katotohanan na si Juliet ay isang babae, mayroon siyang lahat ng iba pang mga kwalifikasyon upang maging susunod na pinuno ng pamilya. Walang ibang kwalipikado, at ngayon na ang ibang mga sasakyang dagat ay sumusuporta kay Juliet, ang ibang mga miyembro ng pamilya ay hindi nang ahas na tanggihan siya. Maging sina Jade at Dragon ay hindi nang ahas na tumutol.
Alam na siguro nila ang sinubukang gawin ni Zere kay Juliet, at nang makita kung paano walang awang pinatay ni Juliet ang buong pamilya ni Zere, natakot sila sa kanya. Masyadong malupit ang babaeng ito, kahit isang bagong silang na bata ay pinatay. Nag-aalala silang tahakin ang parehong landas kung tututol sila sa pagiging pinuno ng pamilya ni Juliet. Sa makatuwid, ang pagkuha ni Juliet sa posisyon ay isang katotohanan na. Pagkatapos ng pakikipaglaban ni Clemens kay Tyr, opisyal na siyang magiging pinuno ng pamilya. Kabanata 586. Maging matapat. Kasabay nito, sa isang villa sa Westlake. Hindi naman binalak ni Jermaine na umalis kaagad sa Strego City. Ito ay dahil ang susunod na hakbang ni Tyr ay nangangailangan ng maraming malalakas na manlalaban. Kaya naman, ngayong nasa lungsod na si Jermaine, hindi siya pinayagan ni Tyr na umalis. Ang Celestial Empire ay may maraming nakatagong talento, higit pa kaysa sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, sinasalungat ni Tyr ang lahat ng kilalang pamilya sa Timog. Tulad ng sinabi ni Carson, ang kanilang kasalukuyang kapangyarihan sa Timog ay hindi sapat. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Tyr na dalhin ang mga tao sa Regal Palace mula sa ibang bansa. Dahil pumunta na dito ang gambling god na si Jermaine, hindi pa siya pinayagan ni Tyr na umalis. Sa sala ng villa, nakaupo sa sofa si Jermaine, pinaglaruan ang kanyang golden playing cards. Dahil sa laban sa barko, karamihan sa kanyang mga baraha ay nasira at hindi na naayos. Noong una, gusto niyang bilhan siya ni Tyr ng bagong set ng mga baraha, ngunit ang nakuha niya lang sa huli ay isang pagsaway ng kanyang amo. Jermaine, ang net worth mo ay mahigit 10 bilyon, at gusto mong bayaran kita, ani ni Tyr, dahil lang sa ilang sirang baraha. Paano ang isang taong maramo na tinatawag mong Diyos ng pagsusugal? Pinili ko ang buong lupang ito kasama ang mga villa. Dito titira ang mga tao ko pagdating dito. Maswerte ka. Dahil ikaw ang unang tao dito, ikaw mismo ang pumili ng isa sa mga villa, ani Tyr. Nakatayo sa tabi ni Jermaine, tumingin si Tyr sa lungsod. Hindi naman masama ang lugar na ito, natatanaw pa niya ang Lake Tai mula rito. Tumawa si Jermaine. Kung nandito ako para magbakasyon, ito ay magiging isang magandang tirahan. Gayunpaman, narito ako para magtrabaho para sa iyo. O tama, sa pagkakataong ito, babayaran mo ba ako para sa operasyon? Umalis. Gustong sampilan ni Tyr si Jermaine. Magaling ang guy na ito sa lahat ng ginagawa niya, ang kahinaan lang niya ay ang pagmamahal niya sa pera. You are a gambling god, you've won so much money. Why don't you talk about something other than money? You're hurting my feelings, ani Tyr. Tumawa ulit si Jermaine. I am a gambler, ano pa ang kakausapin ko sa'yo kung hindi pera? Nanliligaw. Hindi ka nga babae. Tumahimik ka. Huminga ng malalim si Tyr. Siya ay isang ordinaryong tao, ngunit kahit papaano, napunta siya sa paghahanap ng mga kakaiba at kakaibang kaibigan sa paglipas ng mga taon. Sa pagkakataong iyon ay bumaba na si Case. Hindi maganda ang ekspresyon niya. Palace Master, si Master Clemens ng Golden Temple ay nagdeklara ng laban sa iyo. Pupunta ka ba? Bakit hindi ako pupunta? Ngumiti si Tyr. Case, parang kinakabahan ka sa isang bagay. Bakit? Do you think that Clemens is too terrifying? You think I'll lose? Si Clemens ang tagapag-alaga ng pamilya naming Jones, at kilalang kilala siya sa loob ng maraming taon. Ipinapaalala ko lang sa iyo, Palace Master, na huwag mong pababayaan ang iyong pagbabantay. Huwag mo siyang maliitin, ani Case. Haha, salamat sa iyong paalala. Gayunpaman, ako, si Tyr Summers, ay hindi nakikipaglaban na hindi garantisadong panalo. Case, akala ng buong pamilya Jones ay patay ka na. Narinig ko na pagkatapos kong makipag-away kay Clemens, si Juliet ay opisyal ng magiging padre de pamilya. Gayunpaman, hinding-hindi siya magkakaroon ng pagkakataong iyon. You should get ready. Pagkatapos kong talunin si Clemens, lalabas ka kasama si Jermaine. Sa oras na iyon, ito na ang katapusan ni Juliet. Oo, Palace Master. Sagot ni Case. Sige, yun lang. Ikinaway ni Tyr ang kanyang mga kamay. Mananatili ka rito sa susunod na 2 araw. Huwag kang umalis sa lugar na ito at manggulo. Huwag kang mag-alala, boss. Alam mo naman na ako ang pinakadisiplinado sa 18 general. Hindi ako pupunta kung saan-saan at mananatili lang dito para bantayan si Case, saad ni Jermaine. Napabuntong hininga si Tyr.
Naniniwala siya na hindi pupunta si Jermaine kahit saan dahil walang mga kasino sa Strego City. Nagmaneho si Tyr pabalik sa apartment. Tinabi na niya kay Winifred ang tungkol sa mga villa sa Westlake. Kung tutuusin ay nakapili na siya ng villa para sa kanila at handa na siyang lumipat dito kasama si Winifred. Mula nang masira ang Southern Business Association, nakuha ng pamilyang Saxton ang parusang nararapat sa kanila. Ngayon, sa patuloy at maayos na paglaki ng Autumn Field Group, naging abala si Winifred nitong mga nakaraang araw na halos nagtrabaho siya mula araw hanggang gabi. Dahil ang Autumn Field Group ay nagsimula pa lamang ng kanilang negosyo sa Strego City, marami ang dumaraming sakit. Kaya naman, kinailangang personal na harapin ni Winifred ang maraming bagay. Pagkatapos ng isang yugto ng panahon, dapat na mabawasan ang kanyang trabaho. Dumating ang gabi. Naghanda na si Tyr ng hapunan sa apartment at hinihintay na makauwi si Winifred. Pinuksan ni Winifred ang front door at pumasok. Mukhang pagod at masama ang ekspresyon ng mukha niya, parang kinakabahan. Umuwi ka na. Kinuha ni Tyr yung bag niya. Naghanda na ako ng hapunan, maghugas ng kamay at kumain. Pagkatapos maghugas ng kamay ay umupo na si Winifred sa hapagkainan. Kahit buong puso niyang tiningnan ang pagkaing inihanda ni Tyr ay wala siyang ganang kumain. What happened, my wife? Mukhang hindi ka maganda ngayon, tanong ni Tyr. Pasimpleng tumingin si Winifred kay Tyr. Kumunat ang noo ni Tyr. Anong nangyari, may nangyari ba sa opisina? Umiling si Winifred, Hubby, may tinatago ka ba sa akin? Ano ang itatago ko sa iyo? Natarante si Tyr. We are husband and wife, we have mutual trust in each other. What could I hide from you? Alam mo naman na maliban sa'yo, hindi ako titingin sa ibang woman. Umiling muli si Winifred. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa 2 araw, may aawayin ka ba sa Lake Tai? Nanginginig ang puso ni Tyr. Paano nalaman ni Winifred ang tungkol dito? Tina Winifred at Tyr ay gumagawa ng kanilang sariling mga bagay sa paglalakbay na ito sa Strego City, at ang mga bagay ni Tyr ay may kinalaman sa ilang mga mapanganib na bagay. Ayaw niyang mag-alala si Winifred kaya hindi niya masyadong sinabi rito ang kanyang ginagawa. Malaki ang Strego City, hindi dapat nalaman ni Winifred ang tungkol dito. Ngunit minaliit ni Tyr kung gaano kalaki ang laban nila ni Clemens. Hindi lang si Winifred, kundi maging ang mga normal na tao sa Strego City ang nakakaalam nito. Malaki ang impluensya ng Golden Temple sa Strego City, at tinawag ng maraming tao ang templo na isang templo ng Diyos. Hindi pa banggitin, kilala si Master Clemens, ang pinunong monghe ng templo. Sa personal niyang pagnanais na labanan si Tyr, maraming tao ang nagsimulang tumawag sa laban na isang seremonya ng exorcism. Katulad lang ng 10 taon na ang nakalilipas, nang labanan ni Harrison si Sachin, ang dakilang Diablo. Sa loob ng 2 araw, nakagawa na ng kwento ang mga tao tungkol sa nalalapit na laban ni Tyr at naipasa na ito. Dahil alam na ni Winifred ang pangyayaring ito, hindi na ito itinago ni Tyr. Wala namang dapat itago sa bagay na ito. Kabanata 587. Ang tagumpay ay nagpapasya ng kaligtasan. Tama ka. Tumango si Tyr. Inimbitahan ako ng abot ng Golden Temple, Master Clemens, sa isang duel sa Lake Tai sa loob ng 2 araw. Agad namang nabahala si Winifred. May mamamatay ba? Ang nakaligtas ay ang mananalo. Sagot ko naman. Hindi ba ang mga monghe ay ipinagbabawal na pumatay? Tanong ni Winifred. Ngumiti si Tyr. Pero baka patayin ko siya. Natigilan si Winifred ng 2 segundo. Honey, pwede ka bang magseryoso? Nabalitaan ko na si Master Clemens ay isang makapangyarihang tao na espesyal na kinuha ng pamilya Jones para harapin ka. Sweetheart, ano nga ba ang nangyari sa pagitan mo at ng pamilya Jones sa panahong ito? Bakit kailangan nilang kumuha ng makajos na nilalang na tulad ni Master Clemens? Hawak-hawak ang kamay ni Winifred, ngumiti si Tyr sa kanya, Darling, don't be so worried, okay? Tinabi ko na sa iyo bago tayo dumating sa Strego City na narito ako upang harapin ang buong rehiyon sa Timog. At ako, si Tyr Summers, ay hindi kailanman gagawa ng anumang bagay na hindi ako tiwala. That's why I don't care if he's Clemens or Harrison. He can bring it on. I won't lose. Ngunit, wala nang pero, sabi ni Tyr. Back in Rain, I've experienced risks and dangers far worse than this. Hindi ko ba nalampasan ang lahat?
Matagal na natahimik si Winifred bago sinabing, "But back in Rain, you were alone. Ngayon, mayroon kang Blair at ako." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tyr na parang naantig siya sa pinakamalambing na bagay sa mundo. Huminga siya ng malalim. "For the sake of you and Blair, hindi ko hahayaang mapahamak ako. Pwede ko bang panoorin ang labanan sa Lake Tai?" Tanong ni Winifred. Hindi, diretsyong tinanggihan siya ni Tyr. "Sweetheart, there's some things that you're better off not involved in." "Sige." Hindi na nagtanong si Winifred. "Kain na tayo, hubby. Lumalamig na ang pagkain." "Oo." Kinaumagahan makalipas ang 2 araw, ang malaking bilang ng mga mararangyang sasakyan ay umalis mula sa Strego City patungo sa Lake Tai. Sa ilalim ng utos ng Six Doors, ang mga miyembro ng gobyerno ay nakakordon na sa paligid ng lawa. Bagamat nagdulot ng kaguluhan sa lungsod ang balita tungkol sa tunggalian ni Master Clemens kay Tyr, ang labanan sa antas na ito ay hindi na-access ng mga regular na tao para sa kanilang kasiyahan sa panunood. Tulad ng maraming antas ng langit sa mga kwentong pantasya, ang mundong ito ay nahahati din sa maraming antas. Ang mga tao sa iba't ibang antas ay namuhay ng iba't ibang uri ng pamumuhay. Hinding-hindi mauunawaan ng mga normal na tao kung gaano ka-extravagant ang pamumuhay ng isang mayaman. At kaya, sa antas ng labanan sa pagitan ni Tyr at Master Clemens na katulad ng isang ikapitong langit na karangyan, ang mga nasa ibaba ay hindi kailanman maaaring maging bahagi nito. Dahil kung gagawin nila, mababago nito ang pananaw sa mundo ng maraming tao, na sa huli ay haantong sa kaguluhan. Isang radius na humigit kumulang 3 kilometro mula sa baybayin ng Lake Tai ay nasealed. Ang mga may awtoridad o natatanging pagkakakilanlan lamang ang pinayagang manood ng laban na ito. Siyempre, may posibilidad na may nagbebenta ng backdoor ticket para kumita ng malaki. Dahil ito ay isang regular na pangyayari, walang sino man ang partikular na mag-iimbestiga sa isang bagay na tulad nito. Sa sandaling iyon, sa landas patungo sa Lake Tai, maraming mga sasakyan ang bumubuo ng isang linya habang sila ay bumibilis sa highway. Sa loob ng isa sa mga sasakyan na malapit sa harapan, si Tyr ay nasa likurang upuan na nakatingin sa labas ng bintana, walang pakialam. Umupo sa tabi niya si Carson York. "Bakit ang bilis mong pumunta dito? Hindi pa nga ako tapos sa pamilya Jones ani Tyr." Si Carson ay dumating sa Strego City kaninang madaling araw. Ang kanilang unang kasunduan ay para kay Carson na dumating lamang pagkatapos na ayusin ni Tyr ang mga bagay sa pamilya Jones. Ngunit hindi inaasahan ni Tyr na magiging ganito kainip ang matanda. "It's not that I wanted to come over. It was Zeppelin and Dixon. When they heard that you're fighting the Golden Temple's Clemens at Lake Tai, nagpumilit silang sumama. Kahit ako hindi ko napigilan, paliwanag ni Carson, sabay tawa. Naiintindihan ni Tyr ang pananabik ni Zeppelin Wayne at Dixon Watt. Ang mga taong ito ay maaaring ituring na martial arts maniacs. Dahil ang labanan ni Tyr at Clemens ay itinuturing na isang epikong labanan ng pinakamalakas na manlalaban sa timog, paano mapalampas ng mga taong ito ang pagkakataong ito na manood. Bukod sa kanila, maraming mga super elite mula sa iba't ibang lungsod sa timog ang nagmamadali rin sa Lake Tai ngayon. Bagamat hindi lahat sila ay maaaring pumasok sa lugar upang manood, ang nakatayo sa labas ng kordon upang madama ang kapaligiran ay sulit na. Bukod kay Dixon at Zeppelin, sino pa ang dumating? Tanong ni Tyr. "Tia Shue, Jay, and also our York family's elites came also. Since we're already here, we plan to stay. Once you are done with the Jones family today, we can officially prepare for that upcoming chess game." At saka, pinatapos na ni Ferren Quintes family ng Quintes family ang kanyang mga subordinate, ang 5 Zodiacs. Bagamat ang pamilya Quintes ay hindi maaaring maging bahagi ng pangunahing fighting force sa oras na ito, gusto pa rin nilang mag-ambag, paliwanag ni Carson. "Okay." Tumango si Tyr. "Uncle York, since you're here, I'll leave their living arrangements to you. Nabili ko na ang buong Dunham Lakefront District. Iyan ang magsisilbing base natin dito sa South. Walang problema," sabi ni Carson. Ang Master Clemens na iyon ay lubos na kilala sa buong Southern Region, hindi lang sa Strego City. "Tyr, tiwala ka ba sa laban na ito?" Umisi si Tyr. "Kung wala man lang akong kumpiyansa, hindi na kailangan ang paparating na larong chess na iyon." Samandal si Carson sa leather seat ng kotse, nakangiti. "Totoo yon. Pero feeling ko, mas mahirap harapin ang mga paparating nating kalaban kaysa kay Clemens na ito."
Totoo naman. Napabuntong hininga si Tyr. Ito ay isang pamilya sa timog na halos hindi itinuturing na isang first-rate na tribo, ngunit nagawa nilang magpadala ng napakahusay na manlalaban. Ang ibang mga first-rate na pamilya ay dapat may mga halimaw sa kanilang hanay. Ahaha. Ang biglaang pagtawa ni Carson ay tumama kay Tyr. Tito York, bakit bigla kang tumatawa? Tanong niya. Wala lang, may naisip lang akong nakakatawa. Natarante si Tyr. Anong nakakatawa? Tyr, sa tingin mo ba may gusto si Zeppelin sa mga babae? Tanong ni Carson. Napatulala si Tyr saglit. Uncle York, your train of thought has such godlike speed, even I can't keep up with you. You're joking, right? Paanong may lalaking ayaw sa babae? Nagsalita si Carson sa mas seryosong tono, I'm talking about South River's Blade Maniac. Biglang natauhan si Tyr. Ngumiti siya at sumagot, now that you mention it, parang Blades lang talaga ang gusto ng isang tulad ni Zeppelin. Asawa niya ang Blade na iyon. Tama, kumusta ang practice niya sa Reversal Blade? Kabanata 588. Manalo kaya si Tyr Summers? Hindi ko rin alam. Umiling si Carson. Hindi ko maintindihan ang espada. Tito York, bakit mo biglang dinala si Zeppelin? Tanong ni Tyr. Nakangiting ipinaliwanag ni Carson, maraming taon na ang nakalilipas, pumunta si Zeppelin sa Strego City upang hamanin ang isang gumagamit ng dual blade. Ngunit pagkatapos, out of the blue, naging infatuated siya sa isang Warren na kabilang sa The Jade Willow Brothel. Nagkarelasyon sila, pero dahil sa iba't ibang dahilan, nauwi sila sa paghihiwalay. I was wondering if Zeppelin will meet this girl again now that he's back here in Strego City. Ngumiti din si Tyr. Nakapagtataka na malaman na ang South River's Blade Maniac, na mas mahal ang mga blades kaysa sa kanyang buhay, ay may napakagandang nakaraan. We can never be too sure what fate has in store for us. They may very well meet again. Pero Uncle York, bakit hindi nakasama ni Zeppelin ang babaeng iyon noon? Dahil ba sa identity niya? Tanong ni Tyr. Hindi iyon. Umiling si Carson. Habang ang babaeng iyon ay naninirahan sa isang maruming kapaligiran, pinanatili niya ang isang buhay na walang asawa at naiiba sa iba pang mga batang babae sa kanyang industriya. Kung bakit hindi sila nagkatuluyan, I have no idea also. That guy won't tell me. Pumalaklak si Tyr. Nagtagumpay ba siya na hamanin ang dual blade wielder sa Strego City sa huli? Nagawa niya, ngunit natalo siya. And it was a devastating loss, sabi ni Carson habang iginuguhit niya ang isang krus sa kanyang dibdib gamit ang isang daliri. May 2 krus na sugat sa dibdib ni Zeppelin na inukit ng kanyang kalaban noon. Pagkatapos bumalik ni Zeppelin sa Riverdale, sinimulan niyang i-practice ng husto ang kanyang mga kasanayan sa espada, hanggang sa puntong makapasok siya ng napakalalim. Samantala, palagi kong iniisip kung ang matinding pagsasanay niya at ang kanyang desperasyon sa pagtulong sa akin na talunin ang aking mga kaaway ay dahil sa babaeng iyon, ang dual blade wielder, o para sa akin, ang kanyang matandang kapatid. Sa ngayon ay nakapasok na ang sasakyan sa lugar ng Lake Tai. Naglabas si Carson ng isang proteksyon na anting-anting sa kanyang bag at inilagay sa kamay ni Tyr. Ito ay, tanong ni Tyr. This is something your godmother got for you. As a woman, it's not suitable for her to involve in this delikadong mga bagay, so she can only pray to the gods for your safety, paliwanag ni Carson. Si Tyr ay hindi naniniwala sa mga Diyos. Sarili niya lang ang pinaniwalaan niya. Bukod dito, ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay isang monghe. Kahit na totoo ang mga Diyos, siguradong paprotektahan nila ang sarili nilang tagasunod, hindi si Tyr. Gayunpaman, dahil ang kanyang ninang ay gumawa ng paraan upang makuha ito para sa kanya, natural na kinuha ito ni Tyr. Sabay-sabay sa isa pang kalsada na patungo sa Lake Tai, isang red flag ang tumalbog sa tar road. Nakapikit, tinanong ni Julio Morgan ang subordinate na nakaupo sa tabi niya, ayos na ba ang lahat? Tapos na ang mga paghahanda. Ibinalita ko na sa gobyerno, at ang lugar sa paligid ng Lake Tai ay selyado na. Walang sino man ang pinapayagang makapasok maliban kung mayroon silang kakaibang pagkakakilanlan. Bukod dito, ang labanan ni Clemens at Tyr Summers ay sa isang isla, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema, sagot ng subordinate. Batay sa kasalukuyang pagtatansya, ilang tao ang pupunta sa isla. Sumagot ang subordinate, higit sa 200 tao.
Ang isang bahagi sa kanila ay mga dignitaryo ng Strego City, habang ang karamihan sa mga manunood ay mga mandirigma na nakabase sa loob ng lungsod o ng katimugang rehiyon. Pagkatapos ng lahat, ang abot ng Golden Temple, si Clemens, ay magiging isang kalaban sa laban na ito. Kung gayon, ilan ang mga nanunood sa paligid ng lawa? Tanong ni Julio. Mga ilang libo. Umagulal, hinimas ni Julio ang kanyang mga templo. How troublesome. Gaano na ba katagal simula nang makaranas ng ganoong kalaking kaganapan ang Strego City? Tiyak na ang labanang ito ay nakaakit ng maraming malalakas na mandirigma na nagtatago sa buong rehiyon nitong mga taon. Gaano ba kakaya itong Tear Summers? Sa tingin ko nagawa pa niyang pilitin si Clemens ng Golden Temple palabas dito. Sir Morgan, para sa labanang ito ni na Clemens at Tear Summers, sa tingin mo ba ay mananalo si Tear Summers? Tanong ng nasasakupan. Sabi ni boss kaya niya, at hindi siya nagdududa, pero paano makakapantay ni Tear Summers si Clemens? Si Clemens ang junior ni Harrison. Puna ni Julio habang inilabas ang kanyang phone para tawagan si Green Dragon. Natapos ang tawag at dumaloy ang malalim na boses ni Green Dragon mula sa kabilang dulo, kumusta ang mga nangyayari doon? Nagsimula na ba ang labanan? Maaga pa naman, sagot ni Julio. Boss, dahil mahal na mahal mo si Tear Summers, bakit hindi ka pumunta para manood ng personal? Tumawa si Green Dragon. There's no suspense in this battle at all, so there's no need for me to watch. Yung standing guard over there is enough. Ngunit ang labanan ngayon ay nakaakit ng maraming mapanganib na mga tao sa katimugang rehiyon. Ang pamilya Jones at ang paksayon ni Tear Summers ay dapat na may inihanda. Kung ang solong tunggalian ay magiging labanan ng grupo, dapat ba tayong kumilos? Tanong ni Julio. Julio, tandaan mo, sa larong ito ng chess, kailangan lang i-maintain ng ating 6 doors ang kaayusan behind the scenes. Hindi natin binabaliwala ang lahat. At saka, itong tinatawag na group battle ay hindi mangyayari, sagot ni Green Dragon. Hindi ito mangyayari. Walang magawa si Julio. Hindi niya alam kung saan nakuha ng kanyang amo ang ganoong kalaking tiwala. Ang Lake Tai ay naging lugar ng pagpupulong ng mga bayani. Magiging mapayapa ba talaga ang mga bagay-bagay? Tama, may kasabihang, Great Sky of the East, Holt City of the West. Matatapos na ang alitan sa pagitan ng Tear Summers at Half City of the West. Hindi pa natapos ang Great Sky of the East. Abala sa paggawa sa napakalaking proyektong iyon, gumawa na sila ng aksyon ngayon. Sa labanan ngayon sa Lake Tai, magkaroon ng isang tao na bantayan ang Great Sky Group. Sila ang susunod na pinakamalaking banta, sabi ni Green Dragon. Oo naman boss. Pagkabitin, minasahe muli ni Julio ang kanyang mga templo. Nakaramdam pa rin siya ng banayad na puot kay Tear. Marahil ito ay dahil si Tear ay nagdulot sa kanya ng labis na problema mula noong dumating siya sa Strego City. O marahil ay ipinapalagay niya na ang mga kakayahan ni Tear ay hindi katumbas ng pansin ng 6 doors. Tear Summers, ang aming 6 doors ay nagtataguyod lamang ng mga makapangyarihang tao. Kung talagang karapat-dapat ka sa pagsasaalang-alang ng aming organisasyon, patunayan mo ito sa akin. Alinmang paraan, ako, si Julio Morgan, ay hinding-hindi maniniwala na makakapantay mo si Clemens. Samantala, mga 20 kilometro ang layo mula sa Lake Tai, mayroong isang mataas na gusali. Ang gusaling ito ay may taas na 46 na palapag, at mayroong isang opisina sa pinakamataas na antas. Napapalibutan ang opisina ng malalaking French windows at sa gitna mismo ng kwarto ay may coffee table. Ang mga mamahaling leather sofa ay inilagay sa paligid ng coffee table. Sa sandaling iyon, 7 tao ang nasa loob ng opisinang ito. 6 na lalaki, at isang babae. Ang kanilang mga edad ay mula sa mahigit 30 hanggang wala pang 60 taong gulang. Wala sa kanila ang mukhang regular na tao. Nakaupo sa sofa sa gitna ang isang lalaking nasa edad 40. Nakasuot ng itim na suit, ang lalaki ay medyo mabilog at ang kanyang buhok ay nakasuklay sa likod, na nagpapakita ng aura ng isang monarko. Ang lalaking ito ay si Sky Sullivan. Siya ang lalaking may titulong Great Sky of the East, at chairman din ng Great Sky Group. Ang gusaling ito na kinaroroonan nila ngayon ay ang punong tanggapan ng Great Sky Group. Kabanata 589. Great Sky Group. Isang babae ang nakaupo sa tabi ni Sky Sullivan. Ang babaeng ito ay nasa edad 30s ngunit ang kanyang anyo at hitsura ay napakahusay na napanatili.
Sa kabila ng higit sa 30, ang kanyang balat ay tulad ng isang kabataang babae. Isa pa, ang isang babae na kasing edad niya ay may pagka-mature, kaya siya ay isang kahanga-hanga. Halos hindi kayang labanan ng sinumang lalaki ang mga alindog ng gayong mga katangian. Gayunpaman, dito sa Strego City, walang nang-ahas na tamaan ang babaeng ito. Ang kanyang pangalan ay Lilia Gibson, isa sa 6 na direktor ng Great Sky Group. Mayroon din siyang kakaibang pagkakakilanlan na kahit si Sky ay kailangang ipakita ang kanyang paggalang. Ang Great Sky Group ay ang pinakamalaking korporasyon sa Strego City. Sa mga first-rate na elite ng Southern Region, ang iba pang mga elite na tribo ay umiral sa anyo ng mga pamilya, habang ang Great Sky Group lang ang umiral bilang isang grupo ng mga kumpanya. Bilang karagdagan, mayroon lamang silang kasaysayan ng 10 taon. Mahirap isipin kung anong uri ng mga kasanayan at taktika ang taglay ng pinuno ng Great Sky Group, upang makabuo ng isang hindi kilalang maliit na kumpanya sa napakalaking sukat nito ngayon. Lahat sa loob ng maikling span ng 10 taon. Maaari pa nitong madaig ang numero 1 piling pamilya ng Strego City, ang Jones, sa isang kahabaan, na matiyak ang kanilang katayuan bilang isa sa ilang nangungunang mga elite na tribo sa katimugang rehiyon. Ang Great Sky Group ay isang nakakatakot na pag-iral. Naglilingkod sa ilalim ng Sky Sullivan ng Great Sky Group, naroon ang 3 aces, at ang 6 na direktor. Ang 3 aces ay ang 3 pinakadakilang manlalaban na nagbabantay sa korporasyon. Mula noong sinaunang panahon, ang martial arts ay palaging umiiral sa Celestial Empire. Ngunit habang mabilis na umunlad ang mga modernong lungsod, ang mga pamayanang ito ng martial arts ay unti-unting nabaon sa ilalim ng buhangin ng kasaysayan. Gayunpaman, ang mga martial arts fighter na ito ay hindi kailanman nawala. Sa halip, umiral pa rin sila sa mga modernong lungsod sa iba't ibang natatanging paraan. Halimbawa, ang Canentine Mansion ng West Suez ay isang komunidad ng mga martial arts fighters. At ang mga taong hinamon ng The Little Scholar na si Dixon Watt ay pawang mga martial arts fighters. Ang 3 aces ng Great Sky Group ay itinuring na top-notch expert sa komunidad na ito sina James Martin, Dean Young, at Jason Garcia. Sa lahat ng mga taon na ito, nalabanan ng 3 aces ang halos 80% ng panlabas na pag-atake sa Europe, na ginagawang hindi masisira ang Great Sky Group. Bukod sa 3 aces, naroon din ang board of directors ng kumpanya. Ang board na ito ay ang mga gumagawa ng desisyon ng kumpanya. Dahil si Sky ang chairman, ang 6 na direktor na nasa ilalim niya ay may kapangyarihan din gaya niya. Lilia Gibson, Elias Sullivan, Benjamin Lloyd, Wilson Davis, Finn Thomas, at Jude Sanchez. Ang 6 na tao na ito ay ang 6 directors ng Great Sky Group. Sa sandaling ito, ang 3 aces ay wala sa opisina, ngunit lahat ng 6 na direktor ay nandoon. Nagkaroon ng kakaibang kapaligiran sa silid. Tinulyapan ni Sky ang lahat bago siya nagsalita, sigurado akong narinig na ninyo ang tungkol sa nangyari sa Southern Business Association at sa pamilyang Saxton. After the Saxton family, it was the Jones family. Ngayon, kahit ang abot ng Golden Temple ay napilitang kumilos. Tiyak na hindi maganda ang ibig sabihin ng Tear Summers na ito. Tumango ang mga direktor. Ang imbitasyon ni Clemens kay Tear Summers para sa isang tunggalian sa Lake Tai ay medyo isang hakbang. Manalo man o matalo si Tear Summers, siguradong kilala ang pangalan niya sa Strego City pagkatapos ng labanang ito. Kung matalo si Tear Summers, hindi na siya mabubuhay. Pero, sagot ni Sky, Chairman, akala mo ba ay kayang talunin ni Tear Summers si Clemens? Tanong ni Direk Finn. Napailing siya, halatang nagdududa sa kakayahan ni Tear. Who knows? After all, there will always be someone better. Bagamat bata pa si Tear Summers, naging pangkaraniwang tanawin na ang makakita ng mga kabataang napakalakas. May gone over na sina James at Jason para manood. Ay report nila sa amin ang mga detalye ng laban pagkatapos nito, para mas maunawaan namin itong si Tear Summers, ani Sky. Kung talagang nanalo si Tear Summers, aatake ba tayo? Tanong ni Benjamin. Agad na naging seryoso, sinabi ni Sky, pinatipon ko kayong lahat dito ngayon para espesyal na ipaalam sa inyo na kahit sino ang manalo sa laban, kailangan ninyong pigilan ang inyong sarili. Bago mangyari ang proyektong iyon, manatili kayo at huwag magdulot ng anumang gulo. Naging solemn na rin ang 6 na direktor. Noon lang, tumayo si Elias, na nasa 30s at nakasuot ng full suit,
ngunit kung talagang matalo ni Tyr Summers si Clemens at mapabagsak ang pamilyang Jones, ang susunod niyang target ay ang Great Sky Group natin. Hindi ba dapat strike muna tayo para meneg? Shut up! Babala ni Sky. Kuya, don't call me that when we're in a meeting. Umupo ka na. Si Elias ay nakababatang kapatid ni Sky. Siya ay may mainit na ugali at walang kapansin-pansing mga kakayahan, ngunit napakatapang at walang awa. Kung hindi siya kadugo ni Sky, hindi magiging direktor si Elias sa Great Sky Group. That is all. Meeting adjourned. Each one of you better remember what I just said. Before that project kicks off, behave yourselves, udyok muli ni Sky. Walang sinabi ang mga direktor kundi tumanggo sa katahimikan. Sa katunayan, kumpara sa proyektong iyon, ang lahat ng iba pa ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa sandaling iyon, ang paligid sa labas ng cordoned area ng Lake Tai ay puno ng mga tao. Karamihan sa kanila ay mga mamamayan ng Strego City. Marami sa kanila ay walang ideya kung ano ang kanilang ginagawa doon, habang ang isang bahagi ng mga tao ay nakarinig ng mga alingaw-ngaw kaya pumunta sila dito upang maging maingay. Gayunpaman, imposibleng makakita ng anumang bagay sa labas ng mga linya ng kordon. Marami ring mga kilalang tao ang dumating at naghihintay sa loob ng cordoned area. Ang mga taong ito ay alinman sa mga kinatawan ng mga first-rate na piling tribo, o sila ay mga kilalang mandirigma ng Strego City at sa timog na rehiyon. Nandito rin ang pamilya Jones. Umaambon sa labas. Sa ilalim ng viewing pavilion sa malapit, si Juliet Jones ay nakaupo sa loob, habang si Jeren ay tumabi sa kanya. Sa likod nila ay isang grupo ng mga mas mataas na opisyal ng pamilya Jones. May isa pang grupo na nakatayo sa labas ng pavilion. Lahat ito ay mga tao ng Cyan Alliance. Ang pagkakaroon ng impluensya at autoridad sa loob ng Strego City, na dinagdagan ng kanilang mga koneksyon kay Juliet, pinahintulutan silang panoorin ang labanang ito. Ang lugar na ito ay hindi ang ipinangakong larangan ng digmaan. Sa halip, ito ay nasa isang isla mga 800 metro mula rito. Maraming speedboat ang inihanda sa tabi ng baybayin ng lawa, at ang grupo ni Juliet ay sasakay na sa mga bangka upang tumungo sa isla. Ang kanilang destinasyon ay isang natural na isla na halos ilang libong metro kwadrado ang lapad. Napakaraming katulad ng mga isla sa Lake Tai, at marami sa kanila ang mayroon na ngayong mga bilya na itinayo sa kanila. Ngunit ang partikular na islang ito ay desyerto pa rin. Sa sandaling iyon, mga 50 metro mula sa isla, isang maliit na bangka ang lumulutang sa ibabaw ng lawa ng mag-isa. Nakaupo sa bangka ang isang monghe na may mahabang puting balbas, na may hawak na pangingisda sa kanyang mga kamay. Ang monghe na ito ay si Clemens. Kabanata 590. Nagsimula ang labanan. Sa ilalim ng umuulan, nakaupo si Clemens sa bangka, may hawak na pamangwit habang nakatitig sa pangingisda. Mukha siyang estatwa. Nagsimulang tumungo ang mga speedboat at iba pang sasakyang pantubig patungo sa isla, at tumunog ang kanilang malakas na makina at umalangaw-ngaw. Ang kaguluhan na ito ay naging sanhi sa ibabaw ng lawa upang pukawin at dinala sa mga alon. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Clemens habang nakaupo siya, na parang ang mga taong ito sa paligid niya ay wala. Sa katunayan, wala rin siyang balak na pag-isipan ang mga ito. Pinahahalagahan ni Clemens ang kapayapaan, at kung mayroon siyang panloob na kapayapaan, siya ay maaaring isara ang bawat kaguluhan mula sa labas ng mundo. Sa ngayon, isa lang ang nasa isip niya, si Tyr Summers. Mula sa baybayin ng Lake Tai, isang speedboat ang patungo sa isla, dala sina Tyr at Carson York. Parehong lalaki ang nagsusuot ng mga leisure na ekspresyon, na parang hindi dito para lumaban pero sa halip ay maglibot. Sa tingin ko dapat ay dinala mo ang Wolves Den, ang mga miyembro din. Iyon ay magiging mas nakakapanatag. Sabi ni Carson. Hindi na kailangan, sagot ni Tyr. Pero hindi madaling kalaban si Clemens. Kahit mag-manage ka para matalo siya, paano kung masaktan ka at may tambangan? Ang mga alalahanin ni Carson ay hindi walang basehan. Siguradong narito si Juliet Jones para kitilin ang buhay ni Tyr sa labanan ngayon. Kahit hindi pumatay si Clemens, iyon ay hindi ibig sabihin na makakaligtas si Tyr. Kung si Clemens ay nasugatan si Tyr, tiyak na kukunin ni Juliet ang pagkakataon na maalis siya. Sa makatuwid, dapat mayroong maraming mga eksperto na nakahiga sa pananambang sa islang iyon ngayon. Clemens can't harm me, sagot ni Tyr sa pagtitiwala. Pagkatapos ngayon, ang pamilya Jones ng Strego City ay magiging asset ng aking Regal Palace.
Hindi na nagsalita si Tyr at itinoon ang tingin kay Clemens sa halip. Samantala, dumating na si Juliet at ang kanyang grupo sa isla. Nang makarating sila sa pampang, tinanong ni Juliet si Dragon Jones at Jade Jones, naayos na ba ang lahat? Mula noong insidenteng iyon kay Zere Jones, natakot sina Dragon at Jade sa mga kinikilos ni Juliet. Sila ngayon ay nagsilbi sa kanya tulad ng mga tapat na aso, patuloy na pinapanatili ang kanyang kumpanya. Huwag kang mag-alala, young miss, maayos na ang lahat. Nagtago kami ng 30 nangungunang elite sa karamihan. Kapag natalo ni Master Clemens si Tyr Summers, ipapapatay namin siya kaagad, sabi ni Dragon. Young miss. Ulit ni Juliet, lumingon kay Dragon na may hindi maipaliwanag na madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Natakot sa kanya, agad na binasa siya ni Dragon, Lady Juliet. Hahaha. Tumawa ng nakakatakot si Juliet. Dapat sirain si Tyr Summers. Sabay-sabay na naabutan sila ng malaking grupo ng Cyan Alliance. Kasalukuyang nasa spotlight si Juliet. Saan man siya magpunta, ang mga tao sa unahan ay magbubukas ng landas para sa kanya. Hindi lamang siya ngayon ay kumakatawan sa pamilya Jones, ngunit siya rin ang pinuno ng Cyan Alliance. Sa kanyang kasalukuyang autoridad, tanging ang Great Sky Group lang ang makakapantay sa kanya ngayon sa Strego City. Kaka-rating lang ng speedboat ni Tyr sa baybayin ng isla. Dumating ang speedboat ni Zeppelin Wayne at Dixon Watt pagkatapos ng tires. Bukod kay Dixon at Zeppelin, nandito rin si Connie York. Ang dalaga ay nagpumilit na sumama. Noong una, mahigpit na tutol si Carson sa ideya. Kung tutuusin, hindi naman sila nandito para magsaya, kaya bakit kailangang makisali ang isang maliit na dalaga? Pero sayang, hindi nanalo si Carson laban kay Connie, kaya pinayagan siyang sumama. Sa sandaling magkita sila, itinaas ni Connie ang kanyang maliit na kamao kay Tyr para pasayahin siya. Big Brother Tyr, I'll be cheering you on. Masyadong speechless si Tyr para harapin siya. Pumasok ang grupo sa isla at nagkataong bumangga sa grupo ni Juliet. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila nangangamba ang tingin ni Juliet. Bagamat sinubukan niyang magpanggap na kalmado upang tila hindi siya natatakot kay Tyr, matagal nang nakaukit sa kanyang mga buto ang pangamba na dulot nito sa kanya. Kahit anong pilit ni Juliet na pekain, takot pa rin siya sa kanya. Tyr Summers, kasama ka ni Master Clemens ngayon, nakatadhana kang umalis papuntang Netherworld. Maghayganti ang tatay ko, kapatid, at pangalawang tiyuhin, sabi ni Juliet. Kasunod ng kanyang mga salita, iba't ibang boses ang tumawag mula sa kanilang paligid. Ang ilan sa mga tao ay namumula pa ang mga mata, mukhang naiinip at gustong maningil kay Tyr ngayon. Tama, Tyr Summers. Deadmeat ka ngayon. Pinatay mo ang Patriarch, Young Master, at Second Master ng pamilya namin Jones. Babayaran ka ng pamilya namin. Oo. Itong Lake Tay ang magiging libingan mo. Naaliw si Tyr. Tila si Juliet ay may sapat na kakayahan upang mahawakan ang pamilya Jones sa kanyang mga kamay ng napakabilis. Itinulak din niya ang sisi kay Tyr. Kung talagang natalo si Tyr ngayon, tiyak na makokontrol ni Juliet ang pamilya Jones. Ang talino ng babae. Hindi mapakali si Tyr na magpaliwanag dahil may ibang gagawa nito sa kanya mamaya. Si Juliet ay dapat pahintulutan na manatiling bastos ng kaunting panahon. Pagtalikod, naglakad si Tyr sa ibang direksyon patungo sa isang open space kung saan magaganap ang tunggalian nila ni Clemens. Unti-unting dumating ang mga manunood, at ang maliit na islang ito ay punong-puno na ngayon ng ilang daang tao. Mukhang masikip na may nagdadaldal na boses kung saan-saan. Kasalukuyang naghihintay si Tyr sa lokasyon ng duel, ngunit si Master Clemens ay nangingisda pa rin sa kanyang maliit na bangka. Maraming tao ang naghihintay sa pagsisimula ng laban, ngunit si Master Clemens ay tila nakagan habang patuloy na nakatitig sa kanyang fishing rig. Nandito na tayong lahat, kaya bakit hindi lalapit ang monghe na iyon? Nang makitang umiwas si Clemens sa bangka, hindi napigilan ni Connie ang inis. That monk is putting on airs. How dare he make my Kuya Tyr wait? What's he acting cool for? Tumahimik ka. Tinaman ng tingin ni Carson si Connie. Inilabas ng dalaga ang kanyang dila sa kanyang ama bago naglakad patungo kay Dixon. Sabi ko, nagmamadali kang lumapit, sa takot na mamiss mo ang laban. Pero dapat mong malaman na mali ka na ngayon. Astig pa rin ang monghe na iyon. Gusto mo bang tawagan siya? May pangalan ako. Si Dixon Watt. Nainis si Dixon sa paraan ng pagharap sa kanya ni Connie.
Ilang beses na niya itong sinabihan na ihinto ang pagtawag sa kanya ng ganoon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Connie. Hindi ko matalo ang monghe na iyon, sabi ni Dixon, umiling-iling. Nagpout si Connie. Sabi ko tawagan mo siya, hindi para awayin mo siya. Kung ganoon, bakit hindi mo magawa? Tanong ni Dixon. Babae ako. Malapit nang mamatay si Connie sa inis. Tumalikod siya para umalis, galit na galit at iniisip na hindi na niya gustong makita ang lalaking ito kahit kailan.